Yamashita Treasure Hunting topics po tayo tungkol po sa mga hugis pusong bato, mga iba't ibang itsura ng mga hugis puso na kung saan nakaukit sa bato at mga hugis pusong bato. Ano nga ba ang mga kahulugan ng iba't ibang klasing hugis puso na atin pong makikita sa paghahanap ng Yamashita Treasure? Yan po ang ating isi-share sa inyo sa araw po na ito. Okay, so another marker. May nagalubong ulo, kay gahunga naman ni siya. Another marker, kita na mo do duwagid kasapat. Sa may right side, kung inyo makita, panano namon daw ulo sang bao. Ari mata. Or pwede man ulo manog. Magandang araw po sa inyong lahat, mayong buntag, mayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw, kada kayo amin. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Hunting topic at tungkol nga po sa iba't ibang itsura ng mga hugis puso. Mga hugis pusong bato at mga hugis pusong nakaukit sa bato. Yan po ang ating pinaka-topic, no? Na pag-uusapan ngayon tungkol po sa mga hugis pusong bato na may mga iba't ibang meaning, iba't ibang kahulugan. Kaya tutukan po ninyo ang atin pong isi-share sa inyong topic tungkol po dito sa mga hugis puso, sapagkat itong mga hugis puso na ito ay talagang ginawa ng mga Hapon bilang palatandaan po sa kanilang mga itinagong sekretong kayamanan dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Ito pong batong ito na gawin nating example sa pagdidimo ay galing po ito sa ating site, no? Nahukay po natin yan 4 feet at yan po ay may meaning. Ito po ay isang uri ng arrow, nagtuturo po ng direksyon ng tunnel na doon nakalagay ang Yamashita Treasure. So ididimo po natin ang mga hugis puso na atin pong isa-isahin para malaman po ninyo kung ano pong ibig sabihin. Alam ninyo ang hugis puso, mga ka-treasure hunter, kapag nakita ninyo itong malaking bato ay mapa po yan ng Yamashita Treasure. Kapag bato na malaki, no, makikita ninyo hindi siya ganito, kasi ang mga ganito, mga hugis pusong ganito ay nasa ilalim, mga hidden treasure marker po ito. At yung mga nakalitaw sa itaas na mga malalaki ay mga stone map na hugis puso. Yamashita Treasure site yun na na-divide sa dalawa ang Yamashita Treasure at nakalagay po yan sa tunnel. Ang ibang mga hugis puso ay may mga kanal, no? Makikita natin kanal. Yan po ay creek mapa ng area sa isang lokasyon. Ginawa lang nilang hugis puso sapagkat yung kurti ng bundok ay hugis puso rin. Kapag nag-drone ka sa itaas, makikita natin na ang hugis ng bato na hugis puso ay kaparihas doon sa hugis ng bundok. At yung mga kanal na makikita nating design, yan po ay formation ng mga creek formation na kung saan ginawa nilang mapa. So ibig sabihin, kapag nakakita tayo ng mga hugis pusong malalaking bato sa itaas na nakaplastar na, yun po ay stone mapa ng lugar na pormang hugis puso ang bundok. At yung makikita nating disenyo ng mga kurting Y o kanal, yan po ay mga creek formation, mga area na may mga creek sa lugar. Doon po nakatago ang kayamanan. Ang kadalasang makikita nating mga hugis puso na bato sa itaas ay may mga design po talaga na parang letter B na kanal, no?
minsan nasa gitna yung kanal at mapapansin natin na sobrang lalim yung pagka-engrave, magandang pagkagawa. Yung kanal na yan na makikita ninyo, yan po ay isang uri ng sapa, maliit na sapa or creek, yung itsura po ng lugar na dinadaluyan ng tubig at yung pisngi ng bundok sa magkabilaan, yan po yung itsura ng area. Yan po yung mapa na pinagbaunan ng treasure. So ang mga hugis puso ay napakaraming duplicate yan na itinago sa lugar o ginawa nilang mga sign marker, arrows o mga guide para matukoy ang kinaroroonan ng treasure. So ang hugis puso na yan na may mga disenyo minsan na parang letter Y, makikita nyo nakaganyan. May parang letter S, makikita nyo may parang letter S, may letter Y, o letter Z, o C na hugis puso siya. Yan po ay creek formation din. Yan po ay itsura ng creek o lugar kung saan napagbaunan ng treasure. So, hindi po agad-agad natin mahahanap yan, kundi ang hahanapin natin ay yung mga duplicate ng mga hugis puso at yung kasama ng hugis puso na triangle. Laging magkasama yung triangle at saka hugis puso. Dalawa lagi yan silang magkakasama, triangular at saka hugis puso. Lagi yan sa mga tunnel ng mga Japanese Imperial Army. Hindi masisiro ang tunnel pag hugis puso. So, divided into 2 treasure bolts at mapa po yan ng Yamashita treasure. Hindi nangangahulugang automatic, makakatagpo kaagad tayo ng treasure kapag nakakita tayo ng hugis puso, kundi hahanapin pa natin ang kwarto ng tunnel na kanila pong pinagtataguan ng kayamanan. So, speaking of hugis puso, iba't ibang itsura. Ngayon, atin pong aalamin kung ano po ang mga meaning ng iba't ibang hugis puso. So, ang hugis puso, kapag nakaukit sa bato, pag nakaukit siya sa bato na hugis puso, tapos straight lang siya, yan, diretso, at nakatumbok sa ilalim yung dulo, yan po ay straight tunnel. Tandaan po natin yan, diretsong tunnel pa ilalim. Maaring tumbok yan sa Yamashita treasure sa ilalim at may mga guide din na arrow na mga hugis puso pa ilalim. At take note, mayroong mga hugis puso doon na maaaring nagtuturo ng direksyon kung saan ka pupunta, pakaliwa ka or pakanan. So yung mga hugis puso minsan ay may makikita kayong dot, So ang mga hugis puso kapag may dot sa gitna, kapag dito ang dot sa gitna, hugis puso na may dot sa gitna, ibig sabihin nasa sentro ng tunnel ang Yamashita treasure. So nasa sentro yung tunnel nila, nasa sentro ang Yamashita treasure, Move to the center of tunnel. Ibig sabihin nasa loob, nasa center ng tunnel ang kayamanan itinago ng mga Japanese Imperial Army. Kapag nasa left side ang dot, ibig sabihin nasa left side ng tunnel ang Yamashita treasure. Always tunnel ang heart shape. Kapag nasa right side ang dot, ay nasa right side ng tunnel ang Yamashita treasure. So palipat-lipat lang ang dot, kapag nakita tayo ng dot sa left side, nasa left side ng tunnel. Kung nakakita tayo ng dot dito sa right side ng heart shape, ay nasa right side ng tunnel. Kapag nasa sentro, ay nasa center ng tunnel, sa gitna ng tunnel.
At kapag ito ang dot ay nasa dulo, ay nasa dulo rin ng tunnel, no? At kapag nasa labas ang dot ay nasa labas ng tunnel. At kapag nasa gilid ang dot ay nasa gilid ng tunnel sa labas. Outside na kasi. No, kapag nasa outside yung mga dot ay nasa labas din ng tunnel yung Yamashita treasure, no? Left side, right side, ibig sabihin yung mga dot na yan ay position po kung saan naroon yung Yamashita treasure. Regardless po sa dot, no, kapag walang dot ay ang posisyon naman ay napakahalaga sa loob ng tunnel. Itong heart shape ay nagtuturo ng direksyon sa ginaroroonan ng treasure na nasa loob ng tunnel. Kapag naghukay tayo, pag nakakuha tayo ng heart shape, mahalaga itong heart. Kapag ang heart ay nakaturo na paganyan sa side, ibig sabihin na sa side na papunta ang tunnel, magta-tunnel ka pa side, pa drifting, no? At kapag dito sa kabilang gilid siya, paganyan, susundan natin always yung tulis. Kapag dito naman siya sa side, sa kabila, sa left side, ay susundan din natin siya sa left side. So always ay nasa side ang direksyon niya kapag ganito. At kapag ito ay nakapatusok, ibig sabihin ay straight, no? Straight tunnel, diretso sa ilalim. Yan po ay guide, tunay na guide ng Yamashita treasure, ang heart shape. So ang heart shape ay isang uri po ng arrow ng Yamashita treasure, gold treasure deposit ng mga Hapon na itinago po dito sa ating bansa, no? Napakagaling ang kanilang pagka-engineer gamit po ang mga hugis puso na ito. So yan po ang iba't ibang itsura ng mga hugis puso. Yung mga hugis puso na disenyo na makikita natin na may parang bar dito at dito sa kabila ay round. Ibig sabihin yan ay itsura po yan ng tunnel. Yan po ay mga formation ng tunnel, yung pisngi niya. At minsan yung shape ng gilid ay hugis gold bar. Ibig sabihin mga boxes, no? Mga gold bars na nakalagay sa box. At dito sa kabila, yung curtain niya ay curtain ng mga itsura ng tunnel, yung design. Yung carve niya ay itsura ng tunnel. So always ang heart shape ay tunnel. So wag nating kaligtaan na ang heart shape sa ilalim ay napakahalaga po sa Yamashita treasure, ang kanyang posisyon. Ang posisyon po ng hugis puso na ganito ay napakahalaga po sa Yamashita treasure hunting. Kapag nasira ang posisyon ng hugis puso sa ilalim, ay sira din ang inyong pag-Yamashita treasure hunting. Hindi nyo na basta masundan ang tunnel na tinutukoy niya, sapagkat malalim minsan ang tunnel ng mga Japanese Imperial Army. Kalimitan kasi nagdrift sila sa baba, papasok doon sa bundok, tapos naglagay pa sila ng marker sa itaas. Ibinaon nila yung mga hidden treasure markers na design nila, na engineer. Tapos may mga ibig sabihin yung mga puso na yan. Yung mga hugis puso na yan ay tumbok doon sa lugar ng kinaroroonan po ng tunnel na kung saan doon nakapaloob ang Yamashita treasure. So ang tandaan ninyo, ang posisyon talaga ng hugis puso sa loob ng inyong hukay ay napakahalaga na inyong malaman kung saan ito nagtuturo. At sundan ang dulo itong hugis puso. Straight tunnel pababa kung diretso sa ilalim, kung pagilid ay drift pa side na, hindi na kailangang
magpailalim pa sapagkat yung tinuturo ng hugis puso na yan ay yung direksyon ng tunnel na kung saan doon nakalagay ang Yamashita Treasure, no? So yan po ay isang uri ng guide ng Yamashita Treasure, ang hugis puso. Ang susi ng kayamanan ng Yamashita Treasure ay ang mga hugis puso. Ito ang susi ng pagti-treasure hunting. Hindi masisiro ang hugis puso. Kalimitan sa mga treasure site ay 90% ang hugis puso na ginawa ng mga Hapon sapagkat karamihan ay naitanil ng mga Japanese Imperial Army ang kanila pong itinagong kayamanan gamit itong mga marker na ito na hugis puso. So napakahalaga po nito na hindi masira ang posisyon na masundan sa ilalim itong mga hugis puso na ito. So yan po ang ating topic ngayon na na-share sa inyo. Ito pong mga iba't ibang itsura ng hugis puso, iba't ibang meaning ng hugis puso sa kanya pong posisyon, kung ano po ang mga kahulugan nito. So sana po ay mayroon tayong natutunan dito po sa akin pong naibahagi sa inyo na na-share sa inyo sa araw po na ito na mga iba't ibang itsura, iba't ibang meaning po ng mga hugis puso na mga marker sign ng mga Japanese Imperial Army. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Hunting topic tungkol po sa mga hugis pusong bato na atin pong makikita sa paghahanap ng kayamanan ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay makakahanap. Okay, so another marker. May nagalubong ulo, kay gahunga naman ni siya. Another marker, kita na mo do duwagid kasapat. Sa may kailang. Sa may right side, kung inyo makita, parang namon daw lusang bao. Ariya mata. Or pwede man ulo manog. I-picture ta na karon. Para paglabot mo sa piyak, kung inyo matanaw, kita nyo. Paka. It's a frog. Tsura sa paka. So, duha ka sapat, duha ka animal mark, ano ni panawag? Please. Dalo may bato nga bangil. Tapos may ginbutangit sila yung nga bangil nga isa lang kabilog para nga magbalance sila sa medyo tanga ang direksyon niya. Ini ko ni sa sangamon nga sinsil. Ini sinsil ni, pero ini original ni siya. Iya mata, ini sinsil man ni. Arrow sign. Hindi na siya arrow sign. Dog V man siya. Umakakas na karolimpiyado pag gina. Kung may mga marker. So sa piyak klaro ka yung frog.